tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palaging naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y mag-isang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting inyong napakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakikinig sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa bayan ng Bulan, Sorsogon at sa buong probinsya ng Sorsogon. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat pamilya na ngayon ay bukas ang inyong mga radyo at maging ang inyong mga puso upang ang mga salita ng Diyos ay inyo pong tanggapin sa inyong spiritual na kalakasan. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook page ng UPC Bulan Church. Good morning mga kapatid, sa bawat isa, ang pagpapala ng Panginoon ay sumaatin. Ano man ang ating mga sitwasyon sa buhay na ito, yan man ay pagsubok o pagpapala,
karamdaman o kagalingan, kabiguan o katagumpayan man, patuloy nating tandaan mga kapatid na ang pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan sa bawat isa sa atin. At patuloy lamang po tayong manalangin, tumawag sa Panginoon na may bukas na puso at ang Diyos ay patuloy po na kikilos sa ating pong mga buhay. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na tayo po ay magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos para po sa ating espiritual na ikalalakas at lalong-lalo na sa mga pagsubok na ating kinakaharap at mga haharapin pa lamang. Meron na naman pong paparating na bagyo at tinatawag nila ito na super typhoon. Nawa ay patuloy po tayong magpakatibay at ingatan po tayo ng ating Panginoon. Higit kailanman, kailangan natin ngayon ang salita ng Diyos. Sapagkat ang pag-asa natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ibukas po natin ang ating mga puso at isipan sa mga bagay na magkukonekta sa atin sa Panginoon. Dahil yan po ang higit na magpapatibay sa ating pagkatao, sa ating pananampalataya, maging sa ating kalooban. Na minsan may mga sitwasyon sa buhay ng tao na pinanghihinaan tayo ng loob. Ngunit mga kapatid, kung kasama natin ang Panginoon, ang kalakasan ay pagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Good morning sa ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan. Nawa ay patuloy po kayong mapagpala sa ating pong daily program na kahit ito'y napakaaga, mga kapatid, ay yung ating mga intentional listeners and viewers ay talagang regular po sila na naandyan palagi upang subaybayan ang ating pong spiritual na programa tuwing umaga. Salamat po sa inyong panahon at ibalik po ng Diyos sa inyo ang umaapaw na biyaya at pagpapala sa bawat minuto na inyong ginugugol upang pakinggan ang kanyang salita sa programang ito. Good morning din sa lahat ng ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan, sa 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Ang ating congregation dyan sa UPC Magsaysay Bulan, good morning sa inyo mga kapatid. Pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Yung mga may karamdaman, pagalingin po ng Panginoon. Usong-uso ngayon yung trangkaso na kapag mayroong tinamaan na isang membro ng pamilya, nauubos po yung lahat ng member ng family na maranasan yung trangkaso. So, ingatan po tayo ng Panginoon at yung mga tinamaan na nito ay pagalingin po kayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating mga pananalangin. Ang ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Santa Remedios, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ganon din ang ating congregation dyan po sa UPC Iquirino Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan. So, salamat sa pag-update sa ating technician dyan po sa radio station, Brother Michael Regidor, Brother Box, at nawa ay maging stable na po yung ating signal upang hindi tayo paputol-putol sa radyo. So, salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong programa at higit na nalulugod ang Panginoon sa bawat oras na ginugugol natin upang siya'y pakinggan, ang kanyang salita ay ating pagbulay-bulayan, naluluwalhati po ang ating Panginoon. So, paki-share na lang po mga kapatid, sa mga viewers natin sa Facebook Live, paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at patuloy po na marami ang maabot ng mga salita ng Diyos na ating ipinaglilingkod sa programang ito, lalo na ngayon na ang ating bansa ay sunod-sunod na nakaranas ng mga kalamidad,
lindol, bagyo, mga landslide, mga kapatid, pagsabog ng bulkan at marami pang iba. Dagdagan pa yan ng mga man-made na mga pagtitiis, kagaya ng corruption, mga kapatid, sa mga tiwali na nanunungkulan sa pamahalaan. Yan po ay mga man-made na suffering na hindi naman dapat ang mga tao ang magdusa, but because of rampant corruption ay patuloy pong nagdurusa ang mas maraming mga Filipino. Ngunit ang lahat ng yan ay idinudulog natin sa Panginoon na patuloy po na kumilos ang Diyos sa ating pong bansa. At ngayon po ay bigyan natin ng panahon to recognize our viewers online habang sinishare po ninyo ang inyong napapanood na ito sa inyong mga Facebook friends. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Mitsumi Ikeda ng UPC Japan, good morning. Brother Ruli Magkayan, good morning. Brother John Philip Salvador, good morning. Cielo Nolasco Galabo, good morning. Sister Yuli Albao, si Brother Michael Regidor, Brother Box, dyan po sa station ng New Gen FM, ang ating technician. Sister Esther Alida, good morning. Sister Helen Ditera, Sister Siren Gotis, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Zinaida Obado Doctolero, Brother Daniel Marahay dyan sa Palawan, kumusta kayo dyan? Binagyo din po ang northern part of Palawan. Naway ingatan po kayo dyan ng Panginoon. At maging Sister Christy De Suyo, Sister Evelyn Valencia Punsalan sa Palau, Brother JP Flores sa La Union, Mama Edin Nabua sa Cavite, good morning po. Sister Angelita Castillo, Sister Eileen Zabala, Sister Jonah, Sister Pamela Sali sa Cyprus, good morning po dyan. At maging si Sister Ning Sadol, ating Ladies President sa Church, good morning. Sister Nanette and Brother Oli, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Yuli Albao sa Cavite, praise the Lord. Sister J. Maguelas, Santa Remedios. At OFW from Dubai, Sister Maria Lorbelisa Ico, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan po kayo dyan ng Panginoon. At sa lahat ng mga OFWs, Sister Margie Isiha dyan sa Magsaysay sa Santa Remedios. Sister Angelita Liguro, good morning. Praise the Lord. At si Brother Felix Musa dyan po sa Saudi Arabia. Maging si Ma'am Ann Bueson dyan po sa Biton, Magallanes. Sister Eileen Zabala, Sister Marilyn Wagas Ayok, Sister Sheila Lynn Monares, good morning. At maging si Sister Giselle and Brother Alvin Reverente sa kabilang bahay, good morning. Sister GM Ulitan, ayan, o brother ba ito? Hindi ko masyadong Sister Belen Apolinar Ako dyan po sa Marikina and family, good morning po. At Sister Eileen Zabala, Sister Regine Chuji ng UPC Japan, si Pastora Sheila May Peñaranda Ibanez ng UPC Sabah, Malaysia, good morning po sa inyo dyan. Si Nicolas Concha, ayan, good morning po kapatid. Si Pen Tihada, si Ma'am Dayan, ayan, Sister Marlene Golyoso, good morning. Ayan, pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Sister Christina Labini, dyan po sa Biton. By the way, meron pong Bible study mamayang alas 4 ng hapon, dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. Pagpalain po ng Diyos ang Labini family. At maging si Sister Marlene Oseo Quintanar, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. And also watching Sister Jane Ioy
and Sister Ruth dyan po sa Zone 7. Pagpalain po kayo ng Panginoon at kayo po ay ingatan ng Diyos at samahan sa mga araw-araw pong mga routine ng ating buhay. Brother Joseph Bara from Iriga City. Good morning po. Sister Ana Duksa from UPCI Kuwait. Ayan, Sister Ana Duksa. Mayroon na palang UPC Kuwait. Pagpalain ng Panginoon ang gawain po dyan. Si Lowy Osikos Yuzon watching from Kuwait. Ayan, mga OFWs natin dyan sa Kuwait. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I-share nyo pa po sa inyong mga kapwa OFWs ang ating programa upang marami pa po ang mapagpala at palakasin ng ating pong Panginoon. To God be all the glory. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay mananalangin upang hilingin po natin ang patnubay ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa dakila mong biyaya, pagpapala at patuloy mong pag-iingat sa aming pong mga buhay kasama ng aming mga kababayan na sa anumang mga sitwasyong pinagdadaanan. Hindi namin maikakaila na patuloy naming nadarama ang iyong pag-ibig at ang iyong patnubay sa aming pong mga buhay. Panginoon, dalangin po namin na kumilos ka po sa aming mga kababayan sa kanilang pagsubaybay at pagbibigay ng panahon upang ang programang ito ay kanilang pakinggan. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyong pangungusap sa puso, isip ng aming mga taga-subaybay. Patuloy mo ipagkaloob ang spiritual na kaunawaan at kapahayagan, Panginoon. We pray for the spirit of understanding sa mga bagay na espiritual na hindi namin ito kayang unawain sa aming makataong mga kaisipan lamang. Kumilos ka rin sa mga may taglay na karamdaman, Panginoon. Uso ngayon yung mga trangkaso, lagnat, dahil sa pabago-bagong panahon. Dalangin po namin, ingatan mo po ang aming mga kababayan, maging ang mga prayer request na aming na-receive. Dalangin po namin na ipagkaloob mo po ang katugunan, ang mga may karamdamang taglay, pagkalooban mo ng kagalingan. Ang Hila family sa Magsaysay Bulan, patuloy mong pagkalooban ng kagalingan, na nabalitaan po namin na may mga trangkaso sa family. Ipagkaloob mo po ang kagalingan, Panginoon. Maging complete healing din kay Tatay Arnold Mostoles na kalalabas lang sa ospital ng isang araw. We pray, God, for the complete healing and physical recovery in the name of our Lord Jesus Christ. Ganon din, kompletong kagalingan kay Sister Salve Kasin ng Managanaga. Ipagkaloob mo po ang kompletong kagalingan in the name of our Lord Jesus Christ. At si Tatay Milan, pagkalooban mo rin po ng kagalingan sa mga banta ng karamdaman sa kanyang physical. Ngayon pa lang ay amin pong dinideclare ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan na siyang magkakaloob ng kagalingan at protection sa lahat ng mga may taglay na karamdaman at panganib sa kanilang kalusugan. Dalangin din namin, Panginoon, ang kinatatakutang paparating na bagyo. Ayon sa Pag-asa ay merong super typhoon na darating sa aming bansa ilang araw mula ngayon. Panginoon, dalangin po namin ang iyong pag-iingat, proteksyon sa aming mga kababayan na ang bagyong ito ay hindi makapinsala ng buhay ng aming mga kababayan at mga ari-arian. Dalangin namin, Panginoon, na loobin mo po nawa na ito ay mailihis sa aming bansa. Hindi namin alam kung paano, ngunit alam namin na kaya mo itong gawin, Panginoon. Ingatan mo po kami. At dalangin namin, Panginoon, na dalhin mo ang bagyong ito sa kalawakan o sa karagatan na walang tao o mga buhay na maaring mapinsala nito. In the name of our Lord Jesus Christ. Salamat sa mga naunang bagyo na dapat ay tinutumbok ang Bicol, ngunit inilayo mo kami sa mapaminsalang bagyo.
Panginoon, naniniwala kami na patuloy kang kikilos at gagawa ng kapangyarihan just to protect your people na nagtitiwala at sumusunod sa iyong kalooban. Panginoon, dalangin din po namin na tulungan mo pong makabangon ang aming mga kababayan sa Muer and Visayas area, Northern Mindanao, and maging sa Palawan area na dinaanan ng Bagyong Tino. Dalangin po namin, Panginoon, na kumilos ka po. Tulungan mo po ang aming mga kababayan na makabangon at makapagsimula muli mula sa mga landslide at pagbaha at bagyo at marami pang mga kadalamhatian. Ikaw, O Diyos, ang aming great comforter, and you are also our great provider sa mga pangangailangan na patuloy po na idinudulog namin sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin as we entrust our lives to you sa mga darating na mga araw na may mga bagyong nagbabanta sa amin. Panginoon, tinitiwala namin sa iyo ang aming buhay at patuloy naming ipinagkakaloob ang papuri, pagsambat, kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan, aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas, sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Patuloy po tayo, mga kapatid, sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At sa pagkakataong ito, buksan po natin ang ating banal na kasulatan habang tayo ay dadako sa pangangaral ng salita ng Panginoon. In the book of Hebrews, chapter 12, verse 1 to 2, ganito po ang ating mababasa. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Kaya nga yamang tayo'y naliligiran ng gayong kalaking pulutong ng mga saksi, ay ating iwaksi naman ang bawat pasan at ang pagkakasalang madaling kumapit sa atin. At tayong tumakbo na may pagtitiis sa takbuhing inilalagay sa harapan natin, na nakatingin kay Jesus na pinakapunong pasimula at tagapagtapos ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay tiniis ang krus, na niwalan ng kabuluhan ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Take note of the line, mga kapatid, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So ngayong umaga, mga kapatid, sa dami ng maraming distraction sa ating pong mga buhay, nais ko po kayong encourage na mag-focus lang tayo sa Diyos. Focus on God. Amen. Tayo ngayon ay nasa mundo na ang daming mga bagay sa paligid, na kung ating bibigyang pansin lahat, ay madidistract po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. I'm talking about serving the Lord, mga kapatid, na mayroong determinasyon, paninindigan, amen, at pagpupursige. Kasi yun po yung quality
na hinahanap ng Diyos pagdating po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang mundong ito ay hindi na natin masyadong pagtatakhan na punong-puno ng kasamaan, kalamidad, at pinagpaunan na din yan ng Panginoon. In the book of Matthew chapter 24, kung babasahin natin the whole chapter, lahat ng mga nangyayari ngayon na hindi pangkaraniwan sa ating mundo, sa ating bansa, ay hindi po yan bago. Sapagkat 2,000 years ago, ay pinagpaunan na ng Panginoon na ipaalaala sa atin na sa mga huling panahon, bago ang kanyang pagdating na ipinangako, ay makikita natin ang mga unusual na mga bagay mangyayari dito po sa ating mundo. Nabanggit doon yung mga daluyong, nabanggit dyan yung mga lindol, mga gyera, mga kapatid. Mayroon pong mga kapighatian na sinabi na ng Panginoon una. Kaya kung tayo ay nagbabasa ng Biblia and Bible believers, ay hindi na tayo magugulantang sa mga kaganapan sa mundo, sapagkat naisulat na po yan sa banal na kasulatan na sa mga huling panahon na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon, ay makikita natin ang mga kaganapan na yan. Mga dilubyo, lindol, pagbaha, daluyong, mga natural calamities, at dagdag pa dyan yung mga man-made na kagaya ng mga digmaan, mga kapatid. Hindi po yan natural. Yan po ay bunga ng mga kasakiman ng mga tao. Yung mga pinag-aawayan ng mga bansa, karamihan sa mga giyera na nangyayari sa mundo ay motivated by pride and greed. Ayan. Pagmamataas at kasakiman. Diyan lang naman po, mga kapatid, umiikot yung mga kadahilanan ng mga digmaan. Kasakiman at pagmamataas. Pride and greed. Amen. Kapag yan ay nawala sa tao, pride and greed, papayapa po ang mundo. Bakit may mga bansa na gumugugol ng $1 billion na salapi para lang mag-establish sila ng mga nuclear na armas, mga kapatid. Sila ay nagpapatibay ng kanilang defense, sandatahan. Ano ang pinaghahandaan nila? Digmaan, mga kapatid. At merong mga exercises na ginagawa, mga practice ng pakikipagdigma. At kung may practice, lagi yan may actual. Amen. Kapag nagre-rehearse ka, may pinaghahandaan kang actual. So, mga kapatid, motivated yan ng pride and greed. Yan ay nagpapahirap palalo sa mundo. So, ganun pa man, mga kapatid, sa dami ng mga bagay na ito, na kung ating bibigyan ng tuon, ay mahihirapan tayong mag-focus sa paglilingkod sa Panginoon. Let us remember that Christian life is a journey. Ang buhay Kristiyano ay paglalakbay. We are on the way to our destination, no other than heaven. Ang sabi po, mga kapatid, ng Panginoon in the book of John chapter 14 verse 1 to 3, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Huwag magulumihanan ang inyong puso, kayo sumampalataya sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng dakong kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili,
upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Yan po yung pangako ng Panginoon about the second coming of our Lord Jesus Christ. So kung meron man tayong dapat pinaghahandaan ngayon sa buhay na ito, bukod doon sa mga daily need natin to survive sa ating mga araw-araw na buhay, meron tayong dapat i-prioritize. Ito po yung paglilingkod sa Panginoon, na dapat doon tayo mag-focus, looking unto Jesus. Despite of what is happening right now in this world, and in our country, mga kapatid, despite of many distraction, entertainment, mga kapatid, and attraction, upang ilayo tayo sa focus sa Panginoon, kailangan manindigan po tayo na sa Diyos lang tayo tumingin at huwag sa sanlibutan. Yamang alam natin that Christian life is a journey. Talking about journey, whatever happens along the way, whether good or bad, blessings or sufferings, weakness or strength, are parts of our journey. Natural sa mga nagbabiyahe, hindi ka komportable kumpara sa bahay, mga kapatid. Kung ikaw ay biyahero, hindi ka magtataka kung may discomfort. Natural sa nagbabiyahe, may mga hindi inaasahan na mga sitwasyon. Pag bumabiyahe ka, kagaya sa akin, madalas akong bumiyahe, may mga time na nagkakaproblema ang sasakyan. Part of your journey. May mga time na natatraffic ka, may mga accident na madadaanan sa daan. Yan po'y part of your journey. May mga time na ikaw ay mapapagod, so kailangan mong mag-take ng rest, part of journey. Pero hindi normal na hindi ka makarating sa destination. Our destination is no other than heaven. Yun ang lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. At habang tayo naglilingkod sa Panginoon, kagaya tayo ng mga manlalakbay, may mga discomfort. Because in this world, we shall have tribulation, we shall have suffering, we shall have discomfort. Part of our journey na tayo ay rejected dito sa mundo. Kung ikaw ay mananampalataya, you will be persecuted, you will be rejected, discriminated. Part of journey po yan, mga kapatid. Bahagi yan ng ating paglalakbay. Pero ang dapat focus natin, hindi kung ano ang dinadaanan natin. Hindi kung ano ang ating mga nakikita sa paligid. Ang focus natin lagi ay sa ating Panginoon. He is the author and He is also the finisher of our faith. So whatever happens along the way, sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, anuman ang iyong maranasan, mabuti o masama, pagpapala o pagsubok, kahinaan o kalakasan, part of our journey ang lahat ng yan. Dahil ang pinaka-comfort natin ay kapag nakarating tayo sa ating tahanan. And let us remember that this world is not our home. We are just passing through. Amen. Tayo naglalakbay lamang patungo sa destinasyon na inihanda ng Diyos sa atin. Kumbaga, pagaling ka sa pagbabiyahe, huwag kang maghanap ng comfort sa daan during travel time. Huwag kang maghanap ng comfort ng katulad sa nasa loob ka ng iyong bahay, mga kapatid. Because there's no place like home. Amen. Habang nasa paglalakbay, minsan matutulog ka sa sasakyan, baluktot ang iyong paa, hindi makaunat ang iyong katawan. Kailangan mo lang mag-survive, mga kapatid. Ganon dito sa mundo. May mga discomfort ang mga Kristiyano. Pero kailangan natin mag-adjust, kailangan natin magtiis, kailangan natin mag-survive. At ang kagandahan, nariyan ang Panginoon upang tayo tulungan. He promised that He will never leave us nor forsake us. Praise the Lord. Philippians chapter 3 verse 20, for our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord
Jesus Christ. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit at buhat doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. We are in a journey. Minimize your baggage. Ayan. Kapag ikaw ay nagta-travel, yung mga mahilig bumiyahe, sakay kayo ng eroplano, meron pong tinatawag na Go Light. Mga promo po yan sa mga plane ticket. Pag sinabing Go Light, ang iyong bagahe ay hindi dapat lumagpas ng 7 kilos. Mga kapatid, ang tawag dyan ay Go Light. Isang backpack lang, mga kapatid. Babiyahe ka ng wala kang masyadong daladalang bagahe. Mas maginhawa po ang pagbiyahe kung wala kang maraming daladalang maleta, daladalang bagahe. Mas madali kang kikilos, mas madali kang maglakad, mas madali kang sumakay at bumaba kapag magaan lang ang iyong daladala. Now, sa mundong ito, sabi ko nga sa inyo kanina, nasa paglalakbay po tayo. Iwanan natin ang mga bagaheng hindi natin kailangan sa ating destination. Yung mga puot, hinanakit, galit, yung mga bigat sa dibdib natin, unforgiveness, unforgiving spirit, yung inggit sa kapwa, kasalanan, mga kapatid, mga kahinaan, lahat ng mga baggages po natin. Iwanan natin yan. Dahil unang-una, sabi ng Biblia, makipot at masikip ang daan patungo sa langit. Hindi pwedeng marami kang bitbit, marami kang pasan ng mga bagay-bagay. Lalo na kung ang ating mga pasan-pasan ay pinabibitawan na ng Panginoon. Yung ating mga grievances, mga kapatid, yung ating mga hinanakit sa buhay, hinanakit sa kapwa, mga sitwasyon na ang tagal nang nangyari, pero hindi mo pa rin ma-let go, hindi ka maka-move on. Mga kapatid, let's start a new chapter of our lives, mga kapatid, na kung saan ang Panginoon ang maluluwalhati. Go light lang tayo. Ibig sabihin, yung paglalakbay na wala kang maraming bagahe. Wala kang maraming bitbit. Dahil ang sabi ng Panginoon, makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakasumpong noon. So, ang dahilan kung bakit may mga naglilingkod na sa Panginoon, kalaunan ay umaatras dahil hindi nagkakasya sa masikip na daan yung kanilang mga bit-bit na mga bagahe na ayaw nilang bitawan. Yung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka magkakasya sa makipot na pintuan. Hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Yan po ay mga bagahe na pwedeng makahadlang sa atin sa ating paglalakbay. Magiging sagabal po yan sa ating paglalakbay kapag mayroon tayong mga bagahe sa buhay natin. Pinapabigat natin ang paglalakbay samantalang pwede namang go light lamang tayo. Ibig sabihin, ikaw ay maglilingkod sa Diyos na may kagaanan. Sabi nga ng Panginoon, kayong mga napapagal, nabibigatan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bakit kapahingahan ang ipapalit ng Panginoon? Sapagkat ang nais ng Panginoon ay kunin niya sa atin ang ating mga pasan. Sabi po ng banal na kasulatan, casting all your cares upon the Lord, for He cares for you. Ilagak natin sa Panginoon ang ating mga daladalahin, kabalisahan, mga alalahanin, mga isipin, na kahit isip ka ng isip, hindi mo naman maisip ang solusyon. Kaya ang iba ay nasisiraan na ng loob at ang iba ay nasisiraan pa ng isip. Oo nga naman, kakaisip mo ng kakaisip sa problema na hindi mo naman kayang solusyonan, masisira, bibigay yung kaisipan mo. Kaya ang iba humahantong sa anxiety, humahantong sa depression. Bakit? Sapagkat pilit nilang iniisip lunasan yung mga suliranin na hindi nila kayang lunasan. Ibigay mo yan sa Panginoon. Itiwala mo yan sa Diyos.
Give it and leave it to God. And go light lang ang ating buhay. Lumakad ka na may magaang pasan-pasan. Dahil kung mabigat na nga yung iyong pasan-pasan, may mga pagsubok ka pang dadaanan along the way of your journey. Ay, paano ka pa aabante? Paano ka pa magsusurvive? Kaya may mga Kristiyano humihinto na sa paglilingkod. Hindi dahil sa ayaw na ng Diyos na sila ay samahan, kundi ayaw nilang bitawan yung mga bagay na dala-dala nila na pinabibitawan na ng Panginoon. Mapapagod ka kapag marami kang kargada at dala-dala sa paglalakbay. Go light lang, mga kapatid. Maglakbay tayo na may kaligayahan, knowing na ang ating direction ay Diyos ang ating sinusundan. Kaya nga when we serve the Lord with gladness, not sadness. Serve the Lord with joy, not sorrow. Hindi kapigatian, hindi kalumbayan, hindi kalungkutan. Ang paglilingkod sa Diyos ang pinaka-enjoyable na buhay, mga kapatid. Dahil unang-una, pinalaya ka ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan. Pinatawad ka kahit hindi ka karapat-dapat. Kaya kung mayroon mang nakakaunawa sa halaga ng paglilingkod sa Diyos, sila yung mga taong nag-i-enjoy na maglingkod sa Panginoon. Dahil naintindihan nila gaano sila kapalad. Oo, may mga hirap pa din na pinagdadaanan, pero hindi nila nakakalimutan na pinagpala sila ng Panginoon ng pribilehiyo na maligtas, mapatawad ang kasalanan. Kaya maliit na lang na bagay yung mga pagsubok na ating dadaanan. Dahil yung pinakamabibigat na pasan natin ay kinuha na ng Panginoon. Dahil inilagak natin ito sa kanyang paanan. So, go light ang ating paglalakbay. Ibig sabihin, minimize your baggage. Focus on God, not on yourself. Ayan, sa paglilingkod sa Diyos, kalimutan mo sarili mo. Ibigay mo sa Diyos. Kasi minsan, nakafocus tayo masyado sa ating sarili. Kaya, yung mga personal issue natin, huwag niyong hayaan, mga kapatid. Sa church, huwag niyong payagan na yung mga personal issue. Hindi maganda na yung personal issue mo ay nagiging church issue. Ang ibig kong sabihin, may mga pinagdadaanan tayo as individual. Hayaan na natin na Diyos ang kasama natin sa mga bagay na yan. Huwag na nating hayaan na tayo maging usapin pa sa church dahil may mga personal issue tayo. Hindi tayo magiging blessing kung ganon. Kung may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, hayaan natin na i-deal ng Panginoon at i-solve ito ng Panginoon silently as we surrender completely our will, our lives to God. Amen. At pagdating sa church, mag-focus tayo sa pinagagawa ng ating Panginoon. Huwag nating hayaan na yung mga personal issue natin ay nagiging usapin ng mga kapatiran o ng church, samantalang ikaw lang naman, magiging, kumbaga yung spotlight ng usapan ay mapupunta sa iyo, hindi maganda, mga kapatid. Kaya, kung meron tayong mga personal issue, hayaan natin na i-deal ito ng Panginoon secretly and silently para hindi tayo ang laging pag-uusapan sa church na si ganito, si ganyan, mga kapatid, may problema. Lahat naman tayo may problemang pinagdadaanan. Pero dapat pag nasa church tayo, ang focus natin lagi ay ang Panginoon, mga kapatid. So, focus on God, not on yourself. It's not about you. It's about Jesus. Yan. So, usapin sa church, huwag nating hayaan na dapat ang pinag-uusapan ay si Jesus, pero ang pinag-uusapan ay buhay ng ibang tao or isang kapatid. So, yan po ang nais na ipaalaala sa atin ng Panginoon. In serving the Lord, focus on God and not on yourself. It's not about you. It's about Jesus. Praise God. Kung meron man tayong gagawin na makuha ang pansin, hindi pansin ng tao, kundi
yung pansin ng Diyos, kunin natin. Mga kapatid, kagaya nung si blind Bartimaeus, nung naulinigan niyang dadaan si Jesus, siya nabulag, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Praise the Lord. At kinuha nung bulag yung pansin ng Panginoon. Yun ang dapat na matutunan natin. Kunin natin ang pansin ng Diyos. Hindi pansin ng ibang tao, hindi pansin ng kung sinong mga tao sa paligid natin. Amen. Magpapansin tayo sa Panginoon. Na kapag may problema tayo at nangangailangan tayo ng kalinga, kunin natin ang pansin ng Diyos. Kagaya ng babaeng inaagasang 12 years na hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus upang makuha ang atensyon ng Panginoon. Kunin natin ang atensyon ng Panginoon, hindi atensyon ng mga tao. Mga kapatid, kapag may problema tayo, ang kailangan natin ay atensyon ng Diyos. Hindi atensyon lamang ng tao. Kasi kung tao lang ang ating aasahan, may limitasyon yan. Ngunit sa Diyos, wala pong limitasyon. Praise God. Mag-focus tayo sa Panginoon at huwag tayong lumingon ng lumingon sa mga bagay ng sanlibutan. Luke chapter 17 verse 32 to 33. Remember Lot's wife. Whosoever shall seek to save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life shall preserve it. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan nito ay mga papangalagaan. Yaon. So mga kapatid, ano ba nangyari sa asawa ni Lot? Dapat ligtas na sana yung asawa ni Lot nung ginunaw ang Sodoma at Gomora. Ngunit dahil ang asawa ni Lot ay hindi nag-focus doon sa instruction ng Panginoon, tumakbo kayo hanggang kabundukan, huwag kayong titigil sa kapatagan, huwag kayong lilingon. Dahil during that time ay inuulanan na ng apoy at asupre ang Sodoma at Gomora. Na kung saan ang Sodoma at Gomora doon po nag-originate yung kasalanan ng homosexuality na ngayon ay rampant din sa mundong ito. At sila ay gumagawa pa ng mga batas na isinusulong upang sila ay tanggapin, mga kapatid, i-normalize yung kasalanan. Hindi po ganun ang kalooban ng Panginoon. Kaya ginunaw ng Panginoon ng Sodoma at Gomora because of sin of homosexuality sa Sodoma at Gomora. Kaya nung umuulan na ng apoy, ang instruction ng Panginoon sa family ni Lot ay tumakas kayo hanggang sa kabundukan, huwag kayong hihinto sa kapatagan, huwag kayong lilingon, tumakbo kayo. Baka kayo abutan ng apoy at asupre. Ngunit itong asawa ni Lot, sa halip na mag-focus doon sa instruction ng Diyos, ang daming iniisip, ang daming distraction sa isipan ng asawa ni Lot, na yon ang nag-udyok sa kanya upang hindi makatiis. Siya ay lumingon at napahamak, siya po ay naging haliging asin. So sa buhay na ito, sa paglilingkod sa Diyos, focus lang tayo. Just go forward, mga kapatid. Alam nyo yung kabayo, kung kayo sasakay sa kalesa, hinihila ng kabayo, mapapansin nyo po na yung kabayo ay may takip. Yung kanyang dalawang mata, left and right. Ang nakikita lang ng kabayo kapag siya ay ipinamamasada sa kalesa, ay isang direction lang, forward lang. Going forward lang yung direction na alam ng kabayo. Hindi niya alam kung ano mga distraction sa paligid, sa kanan, sa kaliwa, nakatakip yung kanyang mata to avoid distraction. Dapat ganun din ang ating ipamuhay bilang Kristiyano, takpan natin ang ating mga paningin sa mga kaliwat kanang distraction. And let us focus our eyes to the Lord, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Our goal is not just to start the race, but to reach the finish line, our destination. Huwag ka lang good starter. Maging good finisher ka sa paglilingkod sa Panginoon.
At kailan matatapos ang ating paglilingkod? Dalawang bagay po yan. Kamatayang physical o di kaya yung pagbabalik ng Panginoon. Yan ang dalawang ending ng paglilingkod na dapat itaguyod natin. Physical na kamatayan, kung alin dyan ang mauna, o di kaya yung pangakong pagbabalik ng Panginoon. Yan ang ating finish line upang tayo ay makarating doon sa pinangako ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Matthew chapter 24 verse 46, mapalad ang aliping yaon na kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. So, bilang mga naglilingkod sa Panginoon, focus lang tayo sa pinagagawa ng Diyos hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. And let us avoid to be distracted in our prayer, in our worship, obedience, and faithfulness to God. Avoid to be distracted. Focus on God, enjoy the church, and be a blessing to others. Yan po mga kapatid. Gusto nyo ma-enjoy ang church? Maging pagpapala kayo sa church. Hindi lang tayo pupunta sa church para pagpalain. Given na yon. That when you go to church with an open heart, you will be blessed. Pero may isang bagay na dapat nating gawing goal. You go to church not just to be blessed, but to be a blessing also. Purihin ang Panginoon. So yan po ang ating napag-aralan ngayong umaga mga kapatid. I hope na mayroon po kayong natutunan at i-share nyo po ito sa iba. Kung ikaw ay mananampalataya, i-absorb mo ang aral na ito at hayaan mong palaguin tayo ng ating Panginoon. At pwede nating i-share sa iba upang marami din ang mapagpala. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoong Jesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa words of encouragement and reminder sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo at nasa spiritual journey mula sa buhay na makasalanan. Hinango mo kami at dinala mo kami sa iyong katwiran, and we are now on the way to our destination, heaven. Somewhere along the way, may mga trials, problems, and persecution. But we pray, God, for your guidance, empowerment, strength na nagmumula sa iyo. Samahan mo po ang aming mga kababayan na magpatuloy na mag-focus lamang sa paglilingkod sa iyong kalooban, and help them to avoid being distracted. At patuloy naming tingnan ang kadakilaan mo. Let your goodness and mercy motivate us to keep going forward despite of what we are going through. Ano man ang aming mga pinagdadaanan. Tulungan mo kami to go forward no matter what. Yung aming determination sa paglilingkod sa iyo at pagsunod ay aming mapanindigan sapagkat malapit na ang iyong pagbabalik. At ang mundong ito ay wala na kaming nakikitang pag-asa. Maging ang aming mga buhay, Panginoon, wala kaming itinuturing na pag-asa kundi ikaw lamang, Panginoon. Kung kaya't kami panatag sa iyo, bagamat may mga kagulumihanan sa mundong ito. Kami panatag sa piling mo, sa presensya mo. And let your presence comfort us. Lalong-lalo na yung mga kababayan po namin na nasa matinding kadalamhatian dahil sa mga bagyo, baha, somewhere in Visayas area, Panginoon, at sa lahat ng mga dinaanan ng bagyong Tino. We pray, God, to comfort them, to provide their need para makapagsimula muli at makabangon. Panginoon, ikaw o Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Na bawat tumatawag sa iyo na nanalangin ay hindi mo bibiguin. Iyong didinggin at iyong tutugunin, Panginoon. Maraming salamat po, o Diyos. Purihin ka ngayong umaga as we give you all the glory, honor, and praises. Bless all our viewers and our listeners, Panginoon, sa radyo at sa Facebook Live. Pagpalain mo ang bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa ating mga schedule ng pagsamba.
Araw ng Sabado sa United Pentecostal Church Bulan, Sabado hanggang Linggo po ang ating pagsamba. 3 batch po yan. Alas 6:30 ng umaga, araw ng Sabado, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. At Sabado pa rin dito sa Iquirino UPC Compound, alas 8 ng umaga. At pagdating ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, sa tapat ng Bulan Gymnasium. Sa Linggo, alas 7 ng umaga ang ating pagsamba. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga kapatiran, ingatan po kayo ng Diyos, mga kababayan po natin. Itong bagyo na ito na paparating, sama-sama tayong manalangin na ang Diyos ay kumilos upang ilayo ito sa ating bansa at sa ating bayan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan. Nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod na nag-iiwan ng encouragement sa inyo. At lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.